Matapos ang ginawang pag-suicide ni Kashima, ngayon na i-review na natin ang chapter 131 and 132 ng Sakamoto Days ay sa wakas, masasaksihan na natin ang mga sumunod na eksena matapos ang pag-alis ni Nozuki at Kanaguri dala-dala si Akira, na kung saan sa episode na ito ay matutunghayan nyo ang pagkilos ng order matapos ang pagkasawi ng kanilang isang miyembro na si Yo. Kaya naman this is Mr. McKen at huwag na natin patagalin pa, let's go! Nagsimula ang chapter sa pagbalik nila Sakamoto dito sa Japan, na dito sa store ay kinadena itong si Kashima. Nasabi nito na nagsasayang lang daw sila ngayon ng oras dito sa kanya kasi hindi raw siyang klase ng tao na ibebenta lang ang kanyang mga kaibigan. Sagot naman ni Sakamoto na ganun ba? Sige, gawin mo na yan, Shin. Kung kaya tinanggal naman ni Shin ang ilang mga parte nitong makinang katawan ni Kashima, mga kaibigan. Nasabi naman ni Kashima na tumigil kang demonyo ka, huwag mo na akong bawasan pa. Matapos yan ay ayon dito na a day matapos daw ang pagbalik nila sa Thailand, ngayon ay ini-interrogate na raw ngayon nitong grupo ni Sakamoto itong si Kashima. Tanong pa rito ni Shin na gaano ba raw karami ang impormasyon na nalalaman nito patungkol sa dual personality ni X, at saka ilan ba raw talaga sila sa grupo nila at ano raw ang kanilang layunin at ang susunod nilang gagawin na dapat ay sabihin daw nitong si Kashima ang mga impormasyon na yan dito sa kanila, na kung ibibigay raw nito ang mga impormasyon na gusto nila ay ipapa-introduce niya raw itong si Kashima sa taong alam daw kung paano ayusin ang katawan nito. Sagot naman ni Kashima na tumahimik ka, kaya sabi naman ni Shin na wala rong silbi ang lahat, na masyado raw itong matigas, na ang isipan daw nito ay di na raw talaga nababago. Sabi naman ni Sakamoto na makamatagalan daw pala sila rito. Nagsalita naman si Lu kay Shin na ang akala niya raw ay magdadala raw si Shin dito ng souvenir mula sa Thailand. Tanong naman ni Shin kay Lu kung kamusta na raw si Hisuke, na sabi naman ni Lu na ganun pa rin daw, na lagi na lang daw itong nakahiga at walang gana, na ano ba raw nangyari sa kanya sa Thailand. Wala namang naisip dito si Shin. May tanong naman ni Amane na di ba masyadong matagal-tagal na raw ang kanilang paghihintay dito, napatayin na lang daw nila itong si Kashima kasi ang taong to ay ang gumawa daw ng gulo noon sa JCC. Kaya sinabihan naman ni Sakamoto si Amane na kung may makukuha raw silang impormasyon mula sa taong to ay posible raw nilang maunahan si X sa mga plano nito, na ang pagpatay daw ay hindi raw talaga magsosolve sa lahat, na wag daw itong maging emotional talaga. Sabi naman ni Amane na okay. Makikita naman si Hana na dumating na, nasabing lunchtime na raw, in which ay sabi naman ni Sakamoto na pupunta na raw sila doon. Dito naman kay Kashima, isabi niya sa kanyang isipan na ganito raw talaga ang mundo noon pa, na lagi raw talaga siyang kumikilos base raw sa kanyang pananaw pagdating sa hustisya. Kaya bakit daw? Sabay naalala niya ang kanyang nakaraan nung iniiwasan na siya ng mga tao at nung nilapitan raw siya noon ni Uzuki. Nasabi pa ni Kashima na Master X. Maya-maya pa may napansin naman si Kashima nang biglang dumating si Hana dala-dala ang isang bag. Kaya sabi naman ni Kashima na ang anak ni Sakamoto, ano bang gusto mo? Maya-maya pa binuksan naman ni Hana ang kanyang bag at pinasok dito si Kashima na sabing aayusin kita. Kaya sagot naman ni Kashima na ano ba sa tingin mo ang ginagawa mo ngayon? Huwag mo akong pagtripan. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Sagot naman ni Hana na Mr. Dear, hindi ka nakakakilos pero inaaway ka nila. Naaawa po ako sa inyo. Sabay umalis na itong si Hana dala-dala si Kashima. Nasabi pa ni Kashima na hoy, ibaba mo ako. Na di raw pwedeng magbuhat ng mabibigat ang mga bata na masama raw ito sa likod nila. Sagot naman ni Hana na ayos lang daw kasi malakas daw siya. Kaya sabi naman ni Kashima na hoy, tama na, nakakahiya. Maya-maya pa sa pagbalik nila sa Sakamoto sa basement matapos nilang kumain ay laking gulat nila nang nawala na si Kashima pati na si Hana, bagay na nagpagalit naman kay Sakamoto na sabing patayin na natin ang deer na yon. Kaya sinabihan naman sila ni Amane na di ba sinabi niyo po na ang pagpatay ay di raw magpapasolve sa lahat ng bagay. Pero bago muna yan ay kung may hilig kang manood ng mga movies o di kaya TV series, especially anime, pati na rin ng sports mga kaibigan, ay available ang lahat ng yan dito lamang sa YouCine, isang platform o app na nagpo-provide ng mga paborito niyong palabas, especially sa mga anime pati na movies ng anime mga kaibigan. Kaya naman kung interesado kayo ay i-click nyo na lang ang link dyan sa link 3 sa comment section natin na nakapinned mga kaibigan, at pindutin nyo lang ang link na yan para ma-download ito. Ganun lamang kasimple. Now let's get back to the video. Matapos yan ay dito naman sa labas, tinanong naman ni Kashima si Hana na saan ba raw sila pupunta ngayon. Sagot naman ni Hana na malapit na raw sila. Sabalit sa isipan naman ni Kashima ay sabi niya na wala raw talagang kamuang-muang ang batang to kagaya raw ng ama nito. Kaya ayos lang daw kasi hahayaan niya raw ito na ayusin siya pagkatapos ay hostage niya raw ang batang to. Maya-maya pa nakarating na sila dito sa Ikurazaka Toys. Natanong naman ni Kashima na mga laruan, kung kaya't inilatag na ni Hana si Kashima sa counter, na sabi naman ito may-ari na wow, isang deer robot ba ito Hana? Sagot naman ni Hana na pwede niyo po bang ayusin ito? Sagot naman ng matanda na kaya niya raw itong ayusin, na ano ba raw ang gusto ni Hana gawin niya sa robot. Nasagot naman nito na ayusin niyo po sana ito para makalakad na siya. Sagot naman nito na sige, susundan ko na lang ang interpretasyon ko. After all ay may marami naman daw nagawang mabuti si Sakamoto sa kanya. Kaya napasalamat naman si Hana na after 2 minutes
sa mga kaibigan ay inayos na matanda si Kashima na sabi naman ni Kashima na ano ba itong badoy ng mga legs na to? Na how come mukhang satisfied para tuloy itong si Hana pagkatapos na nangyari sa kanya. Matapos yan ay tinulak na ni Hana si Kashima na sabi naman ni Kashima na di nga raw niya makakontrol-kontrol itong mga threads dito. Nasagot naman ni Hana na ayos lang daw yan. Pupunta naman daw sila ngayon sa appliance store na dapat ay magtiwala lang daw si Kashima sa sarili nito. Maya-maya pa yung nakarating na sila ay sabi naman ni Hana sa cashier na wikang gusto ko pong gumawa ng bagay na magbibigay raw ng kakayahan sa robot na kumilos na mag-isa. Na ayos lang daw. Kasi kahit ano parang appliance ng anak ni Sakamoto na i-request sa kanya ay gagawin niya raw ito. Pero still may pagka-creepy daw talaga ang robot na ito. Nasabi naman ni Kashima na papatayin talaga kita. Nagpasalamat naman si Hana na matapos niyan ay nilagyan pala ang likod ni Kashima ng isang fan. Kaya sabi pa rito na paano pa ba raw siya makakakilos nito na may fan daw sa kanyang likod. Kaya sinabihan niya si Hana na hoy, ini-enjoy mo pa talaga ang hangin ha. Matapos niyan ay may pinuntahan ulit sila para mabigyan naman ng bagong braso at kamay itong si Kashima. At ang napili nila ay isang UFO catcher. Nasabi naman ni Kashima na gawin niya pong matibay ito. Sumunod naman ay pinalagyan pa nga ni Hana ng wifi si Kashima. Na matapos yan ay nagpahinga muna sila. Nasabi naman ni Hana na napaka-useful na daw ni Kashima. In which ay naman kay Kashima na walang hiya sila. Pinaglaruan pa nilang high-tech kong katawan. Tanong naman ni Hana na ano ba raw itong iniinom ngayon nitong si Kashima? Sagot naman ni Kashima na isa raw diesel oil. Kinumusta naman ni Hana si Kashima kung ayos na ba raw ang katawan nito. Napainis namang sagot ni Kashima na mukhang maayos ba ito sa paningin mo. Mga salitang nagpalungkot naman kay Hana kaya nagpalabas naman si Kashima ng isang bunny sa kanyang dibdib na nagpatuwa naman kay Hana na napaka-ridiculous naman daw nito ayon sa isipan nitong si Kashima. Kaya sinabihan na niya si Hana na hoy, kahit bata ka pa, siguro naman napansin mo na nakaaway ako ng ama mo. Magagalit talaga siya dito. Sagot naman ni Hana na di naman daw magagalit ang kanyang ama kasi tinutulungan daw lagi ng kanyang ama ang mga taong nangangailangan. Kaya gusto lang daw ni Hana ngayon na maging kagaya siya ng kanyang ama. Nang masabihan ni Hana ay sabi naman sa isipan ni Kashima na isa lang daw ang bagay na malinaw dito sa kanyang pagpunta sa lugar ni Sakamoto na for some reason ay ang batang to at si Sakamoto ay pinagkakatiwalaan daw talaga ng mga tao dito na sa tingin niya ay bakay lumalaban daw ngayon si Sakamoto para protektahan daw pala mga taong to at kanino raw siya lumalaban na sino ba raw talaga ang kanyang pinoprotektahan. So may realization dito si Kashima mga kaibigan. Maya pa may napansin naman silang dalawa na biglang sumemplang sa rail guard itong isang sasakyan mga kaibigan na patungo na ngayon kay Hana kaya mabilis naman kumilos si Kashima at pinigilan ito. Subalit masyadong mabigat ang sasakyan kaya sinabihan niya si Hana na tumakbo na. Nabuti na lang ay biglang may sumipa sa sasakyan mga kaibigan dahil nanahid ito at ang sumipa dyan ay si Sakamoto pala. Nasabi naman kay Hana na kanina niya pa raw ito hinahanap. Nagulat naman dito si Kashima sabay sinabihan naman ni Sakamoto si Kashima na ang pangit naman daw nitong tignan. Kung kaya't dito na nagsalita si Kashima na wikang Sakamoto, wala na akong silbi pa at inabandona na ako ng mga kasamahan ko kaya patayin mo na ako. Sagot naman ni Sakamoto na di niya raw nagigets. Wala naman daw siyang interes na patayin daw ito o kahit si X. Ang gusto niya lang ay ang pigilan sila. Tanong naman ni Kashima na bakit ba raw paniniwalaan niya mga salitang yan ni Sakamoto na bakit ganito lang daw ang gagawin nito na ang mga tao ay may mga masamang plano o motibo raw talaga. Sagot naman ni Sakamoto na nung sinubukan daw nitong si Kashima kanina na iligtas ang kanyang anak ay yun pa lang daw ay nakita niya na wala naman daw masamang motibo itong si Kashima para gawin ang bagay na yon. Kung kaya't inalala naman ni Kashima si Uzuki na sabing Master X. Sabay sinabihan na niya si Sakamoto na sasabihin na raw niya kay Sakamoto ang kanyang nalalaman pero sa isang kondisyon na ipangako raw nito na iligtas ang kanyang Master X. Sagot naman ni Sakamoto na deal. Kaya binigay na ni Kashima ang resibo na nagastos dito sa kanyang repairs na sabi naman ni Sakamoto na mura lang daw pala na 2,000 yen lang. Matapos yan ay ipinakita naman ang isang flashback na kung saan ay tila ba'y kinakausap ni Uzuki ang kanyang sarili na sabing patawad. Huwag ka naman sana magalit ng gusto. Malapit nang magiging okay ang lahat. At kung mangyayari na yan ay sa wakas ay na nagsasalita pa ito ay balik dito sa present ay sabi rito ni Kashima na sa gabi ay madalas daw talaga niyang naririnig ang kanyang master slur sa room nito na may kausap. Na di raw niya inaasahan na si Ryun Akaw daw pala ang karakter na yon na kausap ng kanyang master. May kita naman dito si Kashima na nasa loob pala ng isang room kasama si Sakamoto na sabi naman ni Shin na ganun ba? Pero una sa lahat ay bakit nandito kayo sa room ko? Sagot naman ni Sakamoto na gumagana raw kasi na maayos ang AC dito. Tinanong naman ni Sakamoto si Kashima na sabing ang rason na inatake mo ang lab noon ay para magamit ang abilidad ni Shin para mabasa sana ang isipan ni Slayer, diba? Sagot naman ni Kashima na oo pero hinadlangan niyo ako noon. Nadagdag pa niya na upang mapuksa raw ang masama ay dapat na gumawa rin daw ng masama. Pero wala raw nakakaintindi sa kanyang pag-iisip na ito noon na ang kanyang Master Slayer lang daw ang nag-iisang sumuporta sa kanyang paningin sa hustisya noon at ang taong nagpakita raw sa kanya ng daanan nito na kung saan ay napag-usapan daw nila noon na uubusin daw nila ang JAA upang makabuo raw ng isang mundo na wala ng assassin na para sa kapanan din daw yan ng lahat na kinakailangan daw talaga nilang gumawa ng maliit lamang ng mga sakripisyo. Pero ngayon ay sumobra na raw ngayon ang kanyang Master Slayer na hindi lang daw intensyon nito ng wasakin ng JAA kundi pati na rin daw mga ordinaryong society. Masalitang nagpagkuha naman sa atensyon ni Sakamoto na sabi pa ni Kashima na nawala na raw sa totoong sarili
nito si Slur na bakay dahil daw ito sa taong nakaposes daw sa kanya ng Sirion account na magbabayad daw talaga ang masamang spirito na yon. Sagot naman ni Sakamoto na hindi raw ganyang tao si Rion, na ang gagawin daw ngayon ni Slur ay para kay Rion ay sakit lamang daw yon sa ulo. Nasagot naman ni Kashima na Sakamoto di talaga tayo magkakaintindihan dito. Kaya sabi naman ni Shin na isa-set aside daw muna nila ang idea kung si Akao ba ay kaibigan o kalaban. Nasabi naman ni Amane na oo kasi wala raw saysay kung magdidiscuss daw sila rito ng mga bagay na wala naman daw silang pruweba. At higit sa lahat ay kailangan daw nilang malaman dito kay Kashima ang mga useful daw talaga na impormasyon gaya na lang daw sa kung sino-sino raw miyembro ng grupo ni X at ang mga armas nito at ang kahinaan din nito. Nasabi naman ni Kashima na hindi naman daw siya obligado na magbahagi ng mga ganyang klaseng impormasyon sa kanila. Mga salitang nagpainis naman kay Amane na sabing Sakamoto, isuko na natin ito sa JAA kundi ililigpit ko siya ngayon dito. Kaya pinigilan naman siya ni Shin na sabing huwag kang magkalat sa kwarto ko, Amane. Sabi naman ni Sakamoto na teka Amane, gusto niya lang na mapigilan talaga natin si Slur sa gagawin nito. Nadadab pa ni Sakamoto na magsalita ka Kashima. Ano ba ang balak ni Slur at mga kasamahan nito dito sa Japan? Kaya sagot naman ni Kashima na sa October 31 daw sa Okotabe New National Museum of Art ay may isasagawa raw na assassin exhibit of the century na kung saan ay mag-exhibit daw doon ng mga aktual daw na armas, notes, skeletons at marami pa mula sa past o present ng mga materials na ang lahat daw ng mga marami pang materials na di pa raw nakikita ng mga ordinaryong tao ay ilalagay daw doon na ito raw ang magiging pinakamalaking event sa bansa. Kaya sabi naman ni Amane na narinig niya raw na ang JAA ay ang co-sponsor nito, na ang exhibit na ito ay nagtutour daw sa buong mundo at paparating na raw dito sa Japan ngayong summer. Kaya sabi naman ni Shin na di ba masyadong marami lang daw ang mga bagay na i-reveal sa exhibit na yan sa isang regular lamang na art museum. Nasabi naman ni Amane na well, may mga museum naman daw sila na nagfi-feature ng mga pang-torture ng mga instruments doon sa London na nagsagawa na nga raw sila doon ng isang serial killer na exhibit at marami pa. So, posible na ganoon daw talaga kadami ang i-exhibit nila dito sa Japan. Nasabi naman ni Sakamoto na so, ano raw ang problema dyan? Kaya sabi naman ni Kashima na sa exhibit daw kasi na yan ay may isang taong magpapakita at yan daw si Sei Asaki, ang current chairman daw ng JAA. Natanong naman ni Shin na ang chairman ng JAA? Nasabi naman ni Amane na sikat daw ang chairman sa ugali nitong hindi raw talaga nagpapakita sa publiko. Kaya bakit sa exhibit pa raw ito magpapakita? Inut siya paliwanag naman ni Kashima na in private ay isang art lover daw kasi si Asaki at collector daw ng mga antiques. Kaya sabi naman ni Sakamoto na so ibig mong sabihin na sagot naman ni Kashima na sa araw daw na ang chairman ay mag-a-attend na daw sa event ay papapasabugin daw ni Slur ang buong museum kasama ang lahat ng mga bagay at mga tao dito sa loob. Mga salitang nagpagulat palalo sa ating mga bida. Nasabi naman ni Shin na ang buong museum pero bakit? Sabi naman ni Amane na on average ay 8,000 raw kataong bumibisita sa museum araw-araw. So kung peak hour daw yan gagawin ni Slur sa lunchtime ay maaaring minimum daw sa 1,000 kataong madadamay dito. Na ito raw ang magiging pinakamalaking terrorist bombing sa buong kasaysayan. Kaya sabi naman ni Kashima na ang JAA ay puno raw ng mga masamang tao pero ang pagpatay raw sa mga napakaraming inosenteng tao ay hindi raw ang kanyang ideal na hustisya. Sabay sa isipan naman ni Kashima ay humingi siya ng tawad kay Uzuki kasi dito na niya sinabihan sila sa Sakamoto na gusto raw niyang pigilan nitong ating mga bida ang kanyang Master Slur. Di naman nakapagsalita itong tatlo ng masabihan ni Kashima na ayon dito na may 1 buwan na lang daw natitira bago raw ang assassin exhibit of the century. Matapos niyan ay sa isang lugar makikita naman si Hisuke na nag-e-ensayo na di niya matama-tamaan itong gitna ng target mga kaibigan sapagkat every time daw na tumitingin siya sa scope ay naaalala niya mga nangyari sa Thailand na ang feeling na tamaan niya noon ng bystander at na-flash daw talaga ang mga memories na yan sa kanyang isipan sa napakalino pa na paraan. Maya-maya pa may sasakyan naman ng patungo sa kanya at sinakay siya dito mga kaibigan sabay tinutukan siya ng armas at ang tumutok sa kanya ay sina Usaragi at Nagumo na sabi pa rito ni Shishiba na nagmamaneho na Hisuke Mashimo huwag kang kumilos. Sinabihan naman ni Shishiba si Usaragi na di na raw dapat nito kailangan pang gawin yan. Nasabi naman ni Usaragi na pero sinabi mo sa akin na nasabi naman ni Shishiba na wala akong sinabing ganyan sa'yo. Nasa isipan naman ngayon ni Hisuke sabi niya na ito mga kaibigan ni Sakamoto na mula sa order na ano ba raw kaya ang kailangan ng mga to sa kanya. Maya-maya pa nang wala naman si Hisuke kay Nagumo ay pinayuko naman siya ni Nagumo kasi may nag-attempt ngayon ng pagbaril kay Hisuke mga kaibigan kaya sinabihan siya ni Shishiba na di ba sinabi ko na sa'yo na huwag kang kumilos. May isang tao raw kasi dyan na gusto talagang mapag-isa at nagpapanik daw kaagad kaya wag daw nitong i-trigger ng masyado ang taong yon. Nasabi naman sa isipan ni Hisuke na isang sniper, may sniper din pala sa order. Nasabi naman ni Nagumo na so nagbalik na pala sa Japan si Kamihate. Sabi naman ni Shishiba na di pa raw niya nakikita mukha nito. Sagot naman ni Nagumo na siya ay nakita niya na raw ito. Nasabi naman ni Shishiba na sinungaling ka. Anyway, back to the point daw. Narinig niya raw na nakaharap daw ni Hisuke ang leader ng gang ni Slur. Kaya kailangan daw nitong si Hisuke na sabihin sa kanila ang lugar na pinangyarihan noon, ang armas ng kalaban, ang appearance nito at ang personality
at ang lahat na nakita at nasense nito noon sa lugar na yon o sa moment na yon ay dapat na ibunyag dito sa kanila. So inabduct na ng order si Hisuke mga kaibigan. Kaya may ano kaya ang mangyayari sa kanilang pag-abduct dito kay Hisuke at ano rin kaya ang gagawin nila sa Sakamoto matapos din nilang nalaman mula kay Kashima ang plano pala o ang napakasamang plano na gagawin ni Uzuki. Well, tutok lang kayo sa susunod na chapter kasi dito mo natin tatapusin ang video sa last panel na ito mga kaibigan. Kaya naman kung gusto nyo video, kilig at like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat and see you guys again on my next video.